So what's up mga homies? So may kasama po tayo ngayon. Sir, anong name po nila sir? Vincent Dizon. Sir Vincent Dizon. Sir Vincent, saan po kayo galing? From Bataan po. From Bataan. Saan sa Bataan sir? Samal ba? Samal, Bataan. So anong pinagawa niyo sir sa kotse niyo? Yun po yung full exhaust na po. Tri-tip exhaust, headers, tsaka intake. Okay. So ngayon magpapasko, binigyan namin siya ng magandang promo si boss. So ngayon ipapakita na namin yung ginawa namin. Sige sir, wait lang. So ito na. So what's up mga homies? So ito yung ginawa natin. Kung mapapansin nyo, ang tawag dito is tri-tip dahil tatlo yung tip, no? Kaya tri-tip exhaust siya. Tapos yan, RS turbo to. So nilagay ng body kits ng Type R. So yan, naka-Type R look siya. So ganito yung ginagawa namin. Kasi may mga customer ayaw na masyado maingay yung exhaust. So nilagyan namin siya ng chambered. Custom chambered dito. Tapos naka-tri-tip siya. So dito sa amin, lahat gumagana. Yung iba kasi kung saan-saan pa pinadadaan yung mga pipe ito yung tama. So ito yung tamang exhaust. Ito naman yung pinaka-plungers niya. So kung makikita nyo, naka-0-0 yan. Walang singaw yan. Hindi kagaya sa iba, sinasabi nila, lace, pina-CNC daw kung achuchuchu. Pero tabi-tabingin naman yung mga plungers. So ganito siya dapat para wala siyang singaw. Yan. Ito yung mga bracket niya. 3 o 4 stainless pa rin yung mga bracket. Tapos ito, yung pinaka-exhaust niya, 2.5 pipings, makikita nyo. So ito, yan yung pinaka-resonator niya. So itong resonator, importante to. Dapat talaga lagi meron ito para sa back pressure to ng kotse. So kung makikita nyo, mataas yung clearance nung gawa namin. Hindi kagaya ng gawa ng iba, masyadong mababa. Kasi minsan nag-lowered yung customer, nag-coil over. So kailangan nun, mataas siya. So ito na yun. So syempre, nilalagyan din namin siya ng flexible pipe. Itong flexible pipe na to, para maiwasan natin yung vibration. So ito yung parang protection sa exhaust. Marami kasing gumagawa ng mga murang exhaust ngayon. Hindi sila gumagamit ng flexible pipe. Kasi nga, kaya nga mura. Syempre, pag nabasag yun, papagawa ka na naman ulit. Yung mga gumagawa dyan ng exhaust pinababalitaan ko, good for 3 months lang yung exhaust nila. After 3 months, wasak na yung exhaust, ayaw na i-warranty. Sinasabi pa nila, lifetime warranty at chuchuchu. Wala naman nangyayari. Dadala lang dito sa amin, pinapagawa lang sa amin para maayos ulit. So, dodoble lang yung gastos nyo. Dito na kayo pumunta sa Notorious. Affordable na at quality pa yung trabaho. So, eto, pakita rin natin to. Yung catalytic converter, tinanggal na rin natin. So, gumamit tayo ng 3-inch na downpipe. Bakit 3-inch? Kasi turbo to. So, turbo siya. So, kailangan malaki yung labas. Tapos papaliit siya. So pa 2.5 siya. So ito kasi hindi pa siya i-tune. So ito yung ginawa namin exhaust, naka 2.5 na exhaust siya. So kahit hindi niya ipa-tune, okay lang. Kung gusto niya ipa-tune, mas maganda. So what's up mga homies? So ito na yung finished product na ginawa natin. Ang tawag dito, air intake. So ang ginamit natin is Datatech filter from Thailand. Tapos nilagyan natin siya ng downpipe. So natanggal tayo ng catalytic converter. So ngayon, pakinggan natin kung ano may tunog niya. So sir, all the way from Samal, Bataan, no? Gaano kalayo biyahe doon sir? Papunta rito? 3 to 4 hours siguro. 3 to 4 hours. Ilang oras natin ginawa yung kotse mo? 2 oras, 3 oras. 3 oras din. So ganun lang din, di ba? So yun. So kamusta sir? Bumilis po ba yung kotse? Ayos. Tunog, sakto lang. Testing natin nakasakay ko. Ayos, ayos. Sige po sir. Thank you po. Salamat.